Sahod ni Hapon ngayon, kaya manlilibre daw siya. Hello, minasang konnichiwa, 40 days mini vlog. Ay tara, samahan nyo kaming kumain at mamili. Day off ngayon ni Daddy, kaya heto, niyaya niya kaming lumabas. Kung kailan day off ng asawa ko, saka naman umulan. Sobrang wrong timing talaga mga bi. Ang ganda-ganda pa naman ang aura ko ngayon. Minsan kapag yasumi ng asawa ko, dun naman umuulan. Napaka-wrong timing talaga mga bi. Bago niya kami ilibre sa labas, abay syempre, mag-withdraw muna daw siya ng pera. Napakagwapo naman ng asawa ko ngayon, bagong gupit. Pagkatapos mag-withdraw ng pera ni Daddy, ay umalis na kami para maghanap ng kakainan. Tinanong namin yung anak ko kung ano yung gusto niyang kainin, sabi niya ay sushi daw. Grabe, marunong na mamili tong anak ko mga bi. Dahil sahod naman ngayon ng asawa ko, abay syempre, kailangan niya pagbigyan yung anak niya. Dapat ngayong araw na to ay pupunta sana kami sa Niigata. Nasa 3 oras yung biyahe mula dito hanggang doon. Kaso nga lang, ayaw ng asawa ko dahil nga umuulan. Sayang dahil hindi kami natuloy. Gusto ko pa namang bumili ng mga seafood dahil mura lang doon. Sabi nga ng asawa ko, pag hindi daw umulan bukas, baka daw matuloy kami. Habang hinihintay namin yung mga order ni Daddy, ay uminom muna kami dito ng mainit na green tea. Siguro after 5 minutes, dumating na din yung unang order namin. Dito pala kami madalas kumain ng sushi dito sa Sushiro. Sobrang sarap ng maguro nila dito guys, o yung tuna. Alam nyo ba guys, dati hindi ko talaga type o hindi talaga ako kumakain ng sushi. Kung kaming dalawa lang ng asawa ko, ang kinakain ko lang dito ay yung mais. Kasi hindi naman talaga ako kumakain ng fresh na isda. Dahil dito na ako sa Japan nakatira, ay natutunan ko na din tong kainin. Sobrang sarap at napaka-fresh na mga siniserve nilang isda. Sa mga oras na to ay busog na kami dahil ang dami namin nakain. Ito nga pala yung last kong kinakain dito sa Sushiro. Ito yung shoga nila. Ito yung luya na parang atsara mga bi. Ang sarap. Hindi yung kainin yun, pampatanggal suya. Itong anak ko naman may last hirit pa. Nag-request siya sa papa niya na gusto niya ng ice cream. Itong isang buo na to ay gusto niya sa kanya lang. Hindi ko pa sinabi sa kanya na bigyan niya yung papa niya, ay hindi pa niya bibigyan. Gusto rin akong bigyan ng anak ko, kaso sabi ko wag na kasi busog na ako. Konting pahinga lang habang hinihintay namin yung magbibilang ng kinain namin. Dumating na yung cashier at binilang niya na yung mga kinain namin. Ito yung payment card nakalagay dito kung magkano yung babayaran. Tapos ayan, kinuha na ng asawa ko, sa kanya binayaran dun sa cashier. Dito sa machine, ikaw mismo yung maglalagay ng pera kung magkano yung kinain nyo. Ba talaga ang Japan mga bi? Honesty is the best policy. Pagkatapos namin kumain dun sa Sushiro, ay dumaan muna kami dito sa Workman Plus. Dahil sahod ngayon ng asawa ko, ay lilibre daw niya yung sarili niya. Ang gwapo talaga ng asawa ko mga bi. Lalo talaga ako nai-inlove sa kanya. Uy! Natanong nga ako ng asawa ko kung okay lang daw ba na dalawa yung bilhin niya. Kaya ang sabi ko, abay bahala ka dyan kasi pera mo naman yung ibibili mo dyan. Itong dalawang jacket ay nagkakahalaga nga ito ng nasa 7,000 yen. Habang nagbabayad tong asawa ko ay nabutan niya ako ng pera mga bi. Tuwang-tuwa nga ako kasi meron na naman akong pang-Shein mga guys. Goseng yan nga tong binigay sa akin ng asawa ko kung sa peso ay nasa 1,800 plus. Masaya na ako at kontento na ako dito sa halaga na binigay sa akin ng asawa ko. At least kahit papano ay may pambili ako ng mga gusto ko. Wala naman akong binabayaran kasi lahat ng mga binabayaran sa bahay ay yung asawa ko ang nagbabayad. Okay lang sa akin kahit magkano lang yung bigay sa akin ng asawa ko. So sabi ko sa asawa ko ay pumunta kami sa Abel para makabili ako ng mga gusto ko. Tapos heto, tamang pili lang at tamang sukat na rin. Okay sana tong pants na to, kaso nga lang dun sa bandang singit ay nalulukot. Pagkatapos kong tumingin ng mga gusto ko ay nagbayad na rin ako dito sa counter. Dun sa 5,000 yen na binigay sa akin ng asawa ko ay may natira pang 3,000 yen. O diba meron pa akong pang Shein mga guys. Pagkatapos naming mamili ay uuwi na sana kami. Dadaanan muna daw namin yung reseta ng gamot dun sa clinic. Mga 5 minuto lang ay makakarating na rin kami kaagad doon. Itong anak ko naman ay gusto niyang sumama sa papa niya. Saglit lang naman yung papa niya. Siguro wala pang 5 minutes ay nakuha niya na din yung reseta ng gamot. Pagkatapos namin dito sa clinic ay nagiya na ding umuwi itong asawa ko. Ang sarap sanang gumala ngayon kaso maulan. Uuwi na lang kami ng bahay at dun na lang kami magbanding. Paano ba yan mga guys? Dito na po nagtatapos ang aking mini vlog. See you on my next vlog. Sayonara and Bye bye, Cheche.